ni Reverend Father Florencio Benmon Anga. Magsitayo po ang lahat ng buong galak. Tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pagsisimula ng ating pagdiriwang. Ng Panginoon, kung kaya ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ating sagana, sa panahon ng digmaan at katutuhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, bayang ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. At sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon, ito po isang aming karangalan. Masaya po kami na nakatulong po kayo para sa pamamagitan ninyo, maidaos ang banal na misa dito sa kalye na ito at makita natin ang mga kabarangay natin. Sabi ko nga po kanina, ito ay isang simula pa lamang sapagkat alam po natin na 26 na barangay po ang nasasakupan ng ating parokya, ang Sagrada Familia. Noong araw po, ang pangalan nito ay Holy Family sa English, pero parehas lang po yun. Pero ngayon ay ginawa nating Espanyol, siguro to distinguish kasi meron pa pong ibang mga Holy Family. Kaya sanayin na rin po natin ang ating mga sarili na ako ay taga Sagrada Familia Parish, San Andres, Bukid, Manila. Palakpakan nyo naman. Salamat po sa inyong presence. At ito nga rin po ay isang paghahanda rin natin sa darating nating Pistang Bayan, no? Hindi ko alam kung ano pa ang mga inihahanda sa mga darating na araw na ito, subalit ilang tulog na lang, no? Parang hindi natatapos ang ating selebrasyon pagkatapos ng Pasko, ng Bagong Taon, pista naman tayo, no? Eh di masaya, everybody happy. Pero ngayon po mga kapatid, sa misang ito ay pagnilayan po natin ang una. Sa ating narinig na mga pagbasa, nakarinig tayo ng digmaan between Israel and Palestine. Nakakarinig kayo? Hanggang ngayon po ay ongoing pa rin yung digmaan nila. So ibig sabihin mga kapatid, kahit sa lumang tipan, meron na talaga silang away, meron na silang digmaan. Nag-evolve lang po yan. Marami nang naging dahilan, marami na rin ang mga parang nakisali, kasi ngayon yung Hamas ang talagang umatake. Pero na doon sila sa Palestine. Pero nananatili pa rin na ang Israel ay ang bayang pinili ng Diyos. Pero tingnan po natin yung nangyari sa unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Sa unang pagkakataon, sa unang digmaan na narito sa ating pagbasa, natalo ang bayang pinili ng Diyos. Ang mga Hebreyo, mga Israelita. Out of desperation, sabi na, kailangan tayong manalo sa susunod na digmaan. Out of desperation, nagtataka sila, bakit tinayaan ng Diyos na sila ay matalo dito sa digmaan na ito. So ano ginawa nila? Isama natin ang kaban ng tipan or the Ark of Covenant. Ipakuha natin at may 2 tao na kumuha doon sa Ark of the Covenant o kaban ng tipan. Mga kapatid, ang kaban ng tipan ay napakahalaga sa bayang pinili ng Israel, ng Diyos, ang Israel. Sapagkat sa kanilang kasaysayan, ang kaban ng tipan na ito po yung parang tabernakulo.
na isang lalagyan na kung saan sa loob nandoon po yung mga nagpapaalaala sa kung paanong ang Diyos na ito ay iniligtas ang bayang Israel simula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo. Remember, ang mga Israelita ay sila ay mahabang panahon na naging alipin sa bansang Ehipto. Subalit sila ay pinili ng Diyos. Hindi dahil sila ay sikat, hindi dahil sila ay malakas, kung hindi prerogative yun ng Diyos. At sila ay pinili. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sila ay inalis niya mula sa mahabang panahon ng pagkaalipin. Kaya nga sumikat ang si Moises, dahil si Moises ang naging leader nila para sila ay lumabas sa Ehipto papunta sa lupang pangako. Walang exemption. Lahat tayo, lalo na kami mga pari, lahat tayo ay makasalanan. Subalit, ang mabuting balita para sa atin mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, gaya ng kung paano niyang hinipo ang ketongin na ito at pinagaling niya, yun ang gusto niya rin sa atin. Gusto rin ng Diyos na tayo ay gumaling sa ating ketong na dulot ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ito isang mabuting balita para sa atin. Kaya nga binibigyan lagi natin ng pagkakataon ang mga lahat ng tao. Kaya nga hanggang ngayon sinasabi natin ang simbahan ay against death penalty. Bakit mga kapatid? Dahil ang tao, kahit sa tingin na maraming tao siya isang kriminal, para sa mata ng Diyos, mayroon pa siyang pag-asa na magbago at gumaling. Ang mabigat kasi tayo na mismo ang humuhusga sa kanila. Ang lahat ng kriminal, ang lahat dapat sila ipatayin para matapos ang problema ng Pilipinas. It will never happen. Sinubukan na, pero hindi pa rin nangyari. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi yan ang solusyon eh. Hindi patayin ang katawan, patayin mo yung ketong kasalanan na bumabalot sa mga tao. Itong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ito yung magandang balita mga kapatid. Kaya nga, kung titingnan natin ang mga sarili natin, sino ba tayo para husgahan sila? Mas mabait ba tayo sa kanila? Hindi po. Lahat tayo rito makasalanan. Pero ang mabuting balita mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, ang Panginoong Diyos, ang Kristo na to lumalapit sa atin upang tayo ay hipuin, upang tayo ay ibangon, upang tayo ay mabigyan ng panibagong buhay. Yan ang magandang balita mga kapatid. Kaya we do not give up on people. Pero hindi natin sinasabing hindi tayo magbibigay ng hustisya. May tawag po tayo dyan sa simbahan, yung corrective justice. Kung nagkasala, ay di, ikulong natin. Huwag mo namang patayin. Kasi baka pwede pang magbago yan. Nakuha po ba nyo? Kung ang Diyos na ito ay hindi nagigiba para sa atin, para tayo ay mabigyan ng pagkakataong magbago, sino tayo para sabihin dapat patayin ang lahat ng mga masasamang tao sa mundo? Walang may karapatan sa mundo ito na kumuha ng buhay ng tao. Diyos lang. Ang Panginoong Jesucristo dumating sa lupa para hindi husgahan ang mga makasalanan, kundi iligtas, patulad ng ginawa niya sa ketongin na ito. Mga kapatid, itong mabuting balita. Sana, dalhin natin ito. We do not give up on people. Bakit? Unang-una tayo mismo ay gustong ibangon ng Diyos. Sa bawat araw tayo ay nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, nagkakasala tayo. Pero ang Diyos na ito ay sinasabi sa atin, huwag kang mag-alala. Bumalik ka sa akin. Magsisi tayo ng kasalanan para tayo mabigyan muli ng pagkakataon ng Diyos na ito na makapagbagong buhay. Sana mga kapatid, dalhin natin itong mabuting balita. Pagkatapos ng misang ito, alam natin na marami namang may sakit sa atin, hindi lang naman may ketong. Hindi lang naman ketongin. Marami din sa atin ang gustong gumaling. Hindi lamang sa ating cancer, hindi lamang sa kung anong sakit tayo. Mas isipin natin na mas kailangan nating gumaling ang ating kaluluwa na sugatan dahil sa kasalanan. At ang Diyos ay narito, ang Panginoong Jesucristo. Sa misang ito, muli tayong hahawakan sa paanong paraan. Sa pagbibigay niya ng kanyang katawan in the form of the bread and wine.
mamaya sa komunyon, tatanggapin ninyo, tatanggapin natin, kakainin natin ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito isang napakalaking biyaya. Hindi lang tayo hiniko, mismong ang Diyos na ito ay isa sa ating mamaya, kakainin natin. Sana, ihanda natin ang ating mga sarili. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, alam mo makasalanan ako, pero kung nais mo, pagalingin mo ako. Kaya nga sasabihin ng pari mamaya, narito ang Panginoong Jesucristo, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Anong isasagot ninyo? Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit, ito ang magandang balita na sa ating mga kapatid. Sana may kagalakan sa ating mga puso, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At mamaya din po, bago matapos ang misa, ay magpapahid po ako ng langis, ng oil for the sick. Sa iyo, Ama, ang aming panalangin sa'yo na ang bana, katulad na halimuyak ng insenso, umaakyat sa ito. Handog ng bayang umaasa, sumasa. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kalang. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman.
namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kalanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon